Bible. Pinadala sa bahay at ginagawang panakot sa masamang espiritu. Pagka nalala tayo kwento ng ganun, ginawa niya ng yung Bible. Ginawa niya panakot sa wakok. Sa probinsya. Para hindi siya matakot sa marami sa naririnig. Dala siya ng Bible eh. Panakot daw sa wakok. Amen? So what is the Bible? God has spoken. So meron po tayo ganito. Meron ganito. Usapan po natin. So good Bible study. Chapter 1. What is Bible? At alam ko, ang natin merong Bible. Usapan natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, ang Biblia ay hindi lamang isang libro, isang istorya, kundi ito ay all scripture na nakasulat po dito is God-breathed. Hininga o hinga ng Panginoon. Hiningahan ng Diyos. And it is useful sa pagtuturo, rebuking, and correcting, ganun din sa pag-train in righteousness sa katuwiran. So marami kang natututunan kung paano mamuhay ng ayon sa Panginoon, yung mga bagay na dapat mong iwasan. Sabi pa nga, this is the compass kung paano tayo mamuhay sa mundo. Amen? Nandito na. Kung gusto mo ng action, meron dyan. Kung gusto mo ng drama, meron din sa Bible. Kung gusto mo ng love story, mga topic book, babasa ng topic book, parang sa panahon lang namin yan yung mga nag-aartila pa para makapusin yung topic book. Kung gusto mo ng love story, meron. Kung gusto mo ng mga action, mga war, meron. Kompleto ang Biblia. Kung gusto mo ng karunungan, aslan, meron. Okay? Kung gusto mo mamuhay ng payapa at kalulugod sa Panginoon, kompleto ang Biblia. Okay? So, ano man nais mo sa buhay na basahin, meron ang Diyos. Ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga, all scripture, hindi lang to, sabi ko nga, sulat lang, sabi ko pa, sulat lang naman ng tao yan. Diba? Si Pablo, tao lang din yan, nagsulat nga, si Solomon, tao lang din naman. Yung mga awit ni David, mga awit lang ni David yan. Sulat lang ng tao yan. Pero sabi pa nga ng 2 Timothy, chapter 3, verse 16, lahat ng scripture is God's breath. Lahat ng Diyos, and ito ay nakakatulong sa pagtuturo, sa pagtutuwid, correcting, at ganoon din sa training in righteousness. 1 Corinthians chapter 2, verse 13, this is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining the spiritual realities with Spirit-taught words. So ito ay nagtuturo sa atin. No, hindi ito human wisdom, but it is the wisdom comes from the Lord and with the Spirit. Guidance of the Spirit. Amen? And it is explaining the spiritual realities na hindi lamang tayo nakikibaka sa physical, no, sa araw-araw, kundi tayo ay nakikibaka rin sa spiritual. No? Hindi lang natin nakikita, ngunit nararamdaman natin. Amen? Amen. 1 Peter chapter 1, verse 20, verse 21. He was chosen before the creation of the world, but
that was revealed in these last times we will see. Through him, you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. So tayo ay nagtitiwala sa Panginoong Jesus, sa kwento, ayon sa Biblia, na siya'y naparito upang tayo ay tutusin sa ating mga pagkakasala, nang sa ganun tayo magkaroon ng buhay ng wala. Naniniwala ko ito. Amen. And through him, you believe in God. Dahil kay Kristo, tayo ay naniniwala sa Diyos. Yes. Amen? Amen. Dahil si Kristo na parito sa lupa at turo tungkol sa Diyos, patungkol sa buhay, at nagturo din siya, yung una, yung 12 disciples niya, tinuruan niya, kung paano mabuhay namin sa Pilipinas. Gayun din tayo. Amen? Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng ating mga Bible, may Bible lang tayo sa bahay. Sino po yung may Bible sa bahay? Tapos yung kompleto ka ba? Sabi yung Bible ko, dalawang yung Bible. Yung English. Ano dahil siguro sa katagalan, tanggal-tanggal na yung ano. Gutay. Yung papel. Pero, nabalik sa Save ka ito. na. Tapos, nakakatuwa pag nakakita ako ng Bible na madumi. Nakakatuwa. Kasi ibig sabihin ito, gamit na gamit. Yung mga kulubog na yung dito. Kulubog na. Tapos tanggal na yung ano. Cover. Gaya ito. Tanggal na. Ganyan. Gamit na gamit siya. Gamit na gamit sa kakabalik ko, nagkakalagay lang. Isa lang yung kulubog siya. Nakakalubog. Praise God. So, yung mga Bible na ang daming kulay, colorful. Oo, may mga green pa. Tapos iba-iba na yung kulay, no? Talagang inaalagaan ito. Nakakatuwa pag nakakita Hindi ako ng sabihin, ang tao ng mamayari ay talagang nagpapasa. At sabi pa nga, hindi na nagpapasa dapat isinasabuhan. Dahil yan ay mga turo ng Diyos sa atin. Amen? Last one, Jeremiah chapter 30, verse 1 to 2. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. This is what the Lord, the God of Israel, says. Write in a book all the words I have spoken. Ibig sabihin, lahat ng sigulat ni Jeremiah ay galing sa kanila. Amen. Kasi sabi nga dito, isulat mo sa libro lahat ng salita na sasabihin ko sa iyo. So hindi lamang to thoughts ni Jeremiah, hindi lamang to thoughts ni Matthew, hindi lamang to katang-isip ni Marcos, ni Lucas, isang doktor, ni Juan. Kundi ito ay mga pangalan ng Diyos sa kanila at kailangan nilang isulat. Nang sa ganoon, yung mga generation na pagkatapos nila, which is tayo, ay malaman natin kung ano ang mga nangyari ng mga nakaraan at kung paano sila nabuhay sa Panginoon, kung paano sila naging martir sa Diyos. Amen? Tayo ba? Handa ba tayo maging martir para sa Panginoon? Handa ka ba makulong para sa Panginoon? Kapag dumating ang panahon na yung mga Kristiyano ay uhulihin, ibukulong. Buti dito, hindi nangyayari. Sa ibang bansa, nangyayari. Kaya nagtatapos sila. Alala ko na sa ibang bansa ako talagang balot na balot yung lugar namin. Ilang kurtina yung nakalagay dyan, tapos bukod doon, bago ka makapasok, ang daming layer of curtains dyan, para hindi makalabas yung ingay. So, gano'n ang panahon na yun. So, ang ito, pagka ito talaga ay loko, tapos, so, buong puso kang sumusunod sa Panginoon, mahamakin mo ang lahat ng mahal ko eh. Diba? Parang girlfriend, boyfriend na, kaya hamakin mo yung nanay mo para lang masunod yung
hamakin mo ang lahat kasi lamang ang kanyang puso. No? Ibigay ang lahat para sa kanyang minamahal. Dapat ganyan din tayo sa Diyos. Gagawin natin ang lahat para sa Panginoon. Amen? We are not living here for ourselves, but we are living for the Lord. Amen? Amen. So tayo, bilang isang mga Kristiyano, ay pinapaalalahanan ng Diyos na ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa altar. Ang Biblia ay hindi lamang panahon sa mga prophets, sa mga ipis. No? Hindi lang pinamamahal ng mga ipis. Isang beses, nung nag-evangelism kami noon, may napuntahan kami bahay, yung Bible niya nandun lang sa altar. Pagkuha ko ng Bible, naku po! Daming ipis sa ilalim. Sabi ko, buti pa yung ipis may bahay. Hindi nagbabasa. Nakakalungkot. So ito ay salita ng Panginoon na kailangan natin basahin araw at gabi. Bibilihin natin. Lamang yun. Bibilihin natin. Manalangin tayo sa Panginoon ng pagbigyan tayo ng karunungan. Pagbabasa natin. At ipanalangin po natin ang bawat isa. Lalo na yung mga may pinagdadaan sa buhay, yung mga sakit at karamdaman, sila ay panggalingin ng Diyos. Mga nahihirapan, financial man, o physical man. Nalangin natin sila. Yan ang gawain ng isang Kristiyan. Amen? So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin.